Panalangin ko sa habang Ito yung buhay. kadalasan. Today, listen, try it. Who is sending me a notification? Kakulit kay Globe. Magbayad man ako. Nako, como se llama, the scammer. He's telling me I have 3,250 points na mag-expire ko no today. Darling, my point is only 167. So you're fake. So how do we ban you? Okay. Delete this one. Move one message to the trash. Move to trash. Ano ba itong batang? Karon na realize na jud na kong nga mas lami jud mo ginhawa pag naatay kwarta. True. Lagi. You know, my computer has been hanging a lot of times lately. Kaunsa naman? Is that because we've reached 3-year mark? Ilan ng gubaon ng akong computer? Bakit biglang may 115 likes na pala? I'm hungry. Super. Why am I hungry? Dito pa. Kakanta na lang ako ulit. I'm hungry. Ano kung gagawin natin? Hey, Mr. DJ, put a record on. I will Google yung aquarium namin, walang fish. Tapos lately napansin ko, may mga kitikiti. So tinakpang ko ngayon ng tela para madilim lang. Tapos kung maging he becomes mosquito, wala na siyang niliparan pa. Tapos tinurn on ko yung aerator. Diba, mosquitoes don't like moving water. Live lang tayo. Meron tayong ring light. Meron tayong webcam na 4K daw. But they say, baka it's not 4K because how can I transmit 4K? That's a very heavy file to be transmitting 4K. But it's better than my laptop's webcam. Gugutom ako. Buti hindi ako sumama kay TTT sa party. Kasi syempre pagpunta mo sa party, hindi pa naman nagkakain. Tapos they're doing it in the restaurant. I suppose they're gonna do that after pinag-excel ka tapos concatenate yung formula. Alam ko dati yung concatenate. Hi Zen! How are you? Kumustang paglalako? Kasi si Zen has 1,952 followers. So I suppose I'm talking to a millionaire. Ka-follow to. Thank you for adding me. Ito, tambay-tambay lang ako. Look at Sen. Sen is beautiful and ikaw ba to? I'm watching kasi from the laptop. I cannot open certain contents. They all ask me to open sa app. I wanted to see sana if you're the one painting. You do wall painting. Tapos you were in Iloilo. That's the Aldegar Street, diba? That you're painting. Eto, grind sa TikTok. So, taga Iloilo ka. I love Iloilo. My God. I've been there. Yung naalala ng memory ko 2 times. But prior to that, I've been to Iloilo. Diyan ako nagtira sa Ongbun Hotel. At ang daming mga taga-out-of-towners, meaning mga taga-Iloilo lang din ang nakatira. I stayed in the newer building dyan sa Ongbun. Ayaw nila akong bigyan ng fan room, which was, but this was pre-pandemic. Ayaw nila akong bigyan ng fan room, which was parang 500 something. Pinupush nila sa akin na kunin yung aircon room. Sabi ko, oh my God, wala akong budget. But since may aeroplano na ako 3 days from that day, di pumayag na lang din ako na kunin yung aircon room. Tapos yung naka-aircon room na ako, the Maldita girl asked me sa lobby, sir, nakuha mo yung fan room? Siyempre hindi, kasi hindi mo naman binigay sa akin. So, nandun ako ngayon sa expensive room. Anong month ba yun? February yun. I did not need aircon. In fact, dun sa aircon room na nilagyan ko, na nakikita ko yung view ng Robinsons, hindi na ako nag-aircon. So, in fact, humingi pa ako ng electric fan. Sabi nila, bakit kailangan ng electric fan? Malamig yung aircon mo, tapos maliit pa yung room. So,
Katugnaw, diba? Anyway, that was my first time na malaki na ako. How did I end up in Iloilo? Galing ako, nag-attend ako ng birthday ng tiyahin ko sa Negros Oriental. The ticket going back to Manila from Negros Oriental Dumaguete was very expensive. So, when I was younger, what I would do is paguri ng sarili ko and travel to Cebu. Same amount of plane ticket, pwede ko siyang ibiyahe sa Cebu, pwede akong mag-overnight, pwede akong kumain sa Cebu, pero papagurin ko ng half a day yung sarili ko pagbabiyahe, land trip. Pero naka-Cebu ako, diba? Nakatikim ako ng Cebu. So I was prepared to do that. Let me see if you're still there, Zen. So I was prepared to do that, to go to Cebu. But that's what I've been doing, Cebu ng Cebu. But this time, sabi ko, iibahin ko ang strategy ko. Kasi ang mami ko nag-aral sa St. Paul, Iloilo. Mag-i-Iloilo ako because wala akong memory ng Iloilo na malaki na ako. Even nung maliit ako. So sabi ko, pupunta ako ng Iloilo. So that's what I did. Nag-seres ako ng 1 a.m. or 12 midnight from Dumaguete, papuntang Bacolod, na almost lumagpas ng kalahati ng biyahe ko papunta sa Bacolod, nawala ng aircon ng Ceres. So, ang init. Tapos, after mawala ng aircon, ayan na. Nawala na yung makina. Wala pa kami sa Bacolod, siguro mga 2 towns away, nag-breakdown na ang Ceres. So, we had to take another bus. Sinalo kami ng isa pang bus. Tapos, doon ko na-discover na ang Ceres bus hindi pala dadaan ng SM Bacolod. So I had to pay what, 150 or 200 tricycle from doon sa babaan. Kasi mag-right turn na sila eh. Tapos palayo na from the Lacson or something, malapit SM Bacolod. Napamahal ako. Anyway, tapos, ayun na nga, I took the first ferry out of Bacolod. Nag-Iloilo ako. Tapos pagdating sa Iloilo, pumunta ako sa Ongbun. Kaya ako dyan nagpunta sa Ongbun kasi may kamag-anak ako na Ongbun yung apelido. But hindi naman sila ito. Mga Inchik sila, Chinoy, mga taga San Carlos. So sabi ko, doon ako sa Ongbun. Tapos may 500 pesos na fan room. Ayaw nila ibigay. Wala pa akong tulog. Sabi ko, babayaran para akong mag-late check-in. Sabi niya, hindi pwede kasi hindi kami allowed mag-early check-in. O di wag mong i-early check-in, babayaran ko yung room kagabi na ngayon lang akong 7 a.m. gagamit. Ay, hindi. Ang dami-daming arte nila. So, sabi ko, okay. Tapos ayaw nila ibigay yun, fan room. Ulit ako. Tapos, natulog ako dun sa parang sopa nila. Pero syempre, ang ingay-ingay. May nag-check out. Ganyan. Maraming dala. Kasi mga negosyante siguro at dadali nila sa mga kung saang palop ng Iloilo Island. Diba? Kanilang mga pinan-shopping sa Iloilo City. So, naglakad-lakad na lang ako. Happy naman ako. Punta ako sa St. Paul. Naglakad-lakad ako. Nilakad ko lang yung Assumption. Nangitib ako ng ngipim. Ang dami kong pictures. Hindi ko na-save lahat ang pictures sa Iloilo. Kasi pagdating ko ng Manila, nagtipid ako ulit. Okay lang. Ay, hindi pala, nag-jeep ako from the airport kasi hindi ko naman nasakyan yung shuttle bus. So pagdating sa Metro Point, nag-jeep ako. Yung mga 3 a.m. yun. Walang laman yung jeep. Siguro tatlo lang kami. Yung nagbayad na kami, nagbayad din yung isang lalaki na halos nakadikit na siya sa akin. Sabi ko, ano ba ito? Magbabayad lang siya. Hindi na lang niya iabot yung pera niya sa akin. So talagang kailangan iganon niya. So after niyang gawin yun, nagbayad, humiwalay na siya. So ganyan. Tapos biglang sabi ko, bukas yung aking body bag. Siyempre, yung bukas yung body bag ko, nagkaroon akong realization. Sabi ko, so habang gumaganyan ako, kasi slow tayo, may pumara. Yung lalaki na gumigit-git sa akin. Doon man siya pumara sa madilim na portion. Nag-Taft Avenue, Pasay. Tapos, medyo nakalayo pa bago nag-realize ako na putikin yung kumuha ng cellphone ko. So goodbye Iloilo memories kasi nandoon pa lahat.
Tapos recently, bumalik kami ng Iloilo. Kasama naman si TTT. Sino si TTT? Puntahan nyo yung YouTube ko. Same din. Welcome to Robbie Avenue. Same din. Wala din akong followers. Parang dito sa TikTok. Iniisip ko tuloy, paano ba nagkaka-followers tong mga to? Ang dami-dami nilang, until now, many people have checked in Ongbong. Affordable at nasa seater proper. Yes, true. Tapos, pero this time, sa city pa din ako, katapat ng FINMA, yung second time, na ang unang room, wala gatubod ang water dye. Tapos finally, ninggawas na ang water, kulay orange. Nagreklamo ako sa concierge. Ang hambal sang girl, sabi niya, ay ipatubod mo lang ang water para maggawas ang sabi ko, that is not so hotel naman, para naman akong nasa bahay lang at sinabihan ako ng tsahin ko na, you just let it flow, diba? Anyway, they had to transfer us to another room na hindi na ang water ang problem. Ang problem was 1.5 hours na ang aircon wala nagbugnaw. So, kaya kagwapa, kay Ilongga ka, I'm sure Zen, kachila ang imong daddy, lolo, or somewhat. Kay mga gwapahon ng mga taga Iloilo. I want to go back to Iloilo. Oh my God, it's raining outside. Bukas ba yung It's raining outside. It's raining in Manila. Yeah, both sides. Wow. May asyenda ka mo, diin, sa Haro, somewhere, din pa ako nakaabot. Nakaabot ako sa Miagao. Alam mo, nag-Ceres bus ako from the Ceres station in Iloilo City. Parang 60 kilometers yun eh. Pero hindi ko naramdaman yung 60 kilometers kasi ang ganda-ganda ng view. Ay kami din, naprobre na kami. Meron akong may kamag-anak ako. Mayaman yan sila nung hindi pa sila pinanganak. Tapos asyendera yung parents, yung lolo niya. Pero yung asyenderong hindi enterprising, yung asyenderong naman yung asyenda, tapos hindi marunong magpalago. So ang ginagawa ng lolo-lola niya, every time na kailangan ng pera, binibenta lang pira-piraso hanggang dumating ang mga cousins ko. Kasi mayaman yung apelido nila. Sabi ko, punta naman tayo sa asyenda. Wala nga kaming asyenda. Bakit? Kasi si lolo-lola, ganyan-ganyan. So every time kailangan ng money, magbenta ng lupa. Tapos there was a time pa na nagmamajong ang donya. Tapos nakakalesa daw. Bakit nakakalesa? Diin ang kotse, di ng auto, nasa talyer. Pero ang tinuod, the truth is, wala na sila, napurdoy na sila. Tignan ko nga uli si Zen. 1,952 followers. Pero wala kang description sa bio, no? Kaya wala akong background. Are you also valid? Ano ibig sabihin? Hindi pa ako, wala pa akong 600. Pero pag nanonood ako ng TikTok, ang tawag dito, TikTok tutorial, pag below 600, parang hindi ka maka-live. Tama ba yun? Kailangan maka-600 ka bago ka magka-yellow basket, bago ka mag-live. Pero ako, pinindot ko lang yung studio live a few days ago, naka-live ako. So, live na lang ako ng live. Tapos binigyan ako ng 14 days. Tapos kung masatisfy ko yung hindi ko alam kung ano yung isa-satisfy ko, they will renew my live for 180 days. So, ito tuloy ako live ng live. But I don't know kung ano yung na-satisfy ko. Kaya yung 14 days live access ko, naging 180 days. So, yun tuloy. Pag sabi mag-live ng 1 hour, nagla-live ako ng 1 hour kahit wala akong kausap. Na-mean nila is live with Yellow Basket Guru. Siguro nga. Dati maka-Yellow Basket ako, pero ang napindot ko pala as a seller. But because seller yung pinindot ko, naka-business account. Tapos mayat-mayat hinihingan nila ako ng mga BIR requirements, DTI requirements, kasi I'm a shop. Sabi ko, hindi mag-shop. I just want to make, konting pera pang Starbucks. Or,
Diba, beginning muna kasi paano natin ambisyonin yung pangbayad ng bills, hindi nga tayo makabenta. So nakaabot man ako ng 100 pesos doon sa old account na yon. But, yung commission na yun, ako lang yun kasi I bought the sabon, yung all the things that you always buy, doon ko binabili from the TikTok. But then, nanood nga ako ng mga kasi Ara, Solis, and another older. So, tinanggal ko yun. Nung tinanggal ko yun, wala yung 100 pesos ko. But anyway, ito, mag-hustle na makaabot ng 600. Ginagawa ko yung mga ginagawa ko sa iyo sa iba, pero hindi naman lahat nag-respond. Ang theory ko is, hindi talaga sila nagti-TikTok. So, one day gusto nilang mag-affiliate, tapos the next day, hindi na sila active. So, kasi yung iba namang request ko na please follow kasi gusto ko maging affiliate. Nag-reply naman like you. So, from 256, subong, parang 273 na ba ako or something. So, parang 100 ang nadagdag. But I still have 15 people who have not responded. Hindi naman siguro suplado kasi nakuha ko yung TikToks nila doon sa mga F2F na contents. So, if somebody follows them, edi happy sila na may nag-follow sa kanila. Ang problema na lang kung mag-follow back, diba? So, hindi ko naman iniisip na ayaw mag-follow back. Baka hindi talaga sila nagti-TikTok. Kasi kung nagti-TikTok ka, syempre may notifications makita mo. Or, kasi nga, nag-personal message ako. So, baka naka-other messages. So, lately, ang ginagawa ko, talagang talamak na doon ako sa pinaka-post nagsasabing pa-follow ko. Ganyan. Paano ko na-follow? Kasi I did not naman start from zero. I start from 253 para monitor ko yung mga in-engage ko. Gumawa ako ng Google Sheets, Excel, sa Google Sheet. Nililista ko, ikaw like, nilista kita doon, ilan ng followers, ilan ng likes mo, ganyan. Nilagay ko yung date, kung kailan ako date and time, kung kailan ako nag-request sa'yo. Tapos, kung kailan ako nag-open, at nakita kong nag-follow back ka, o may nag-follow sa akin, timestamp ko din yun. So, meron akong listahan. Kasi, syempre, yung mga talagang sinabi ko, follow me please because I want to be a TikTok. Ano yun? When I have time, iisa-isahin ko talaga yun. Then I will try to engage. Siyempre, yung iba na masipag, meron ako dyan na lagi akong nagla-like. Kasi parang mayat-mayat may post. Tapos mayat-mayat nag-ano ko ng TikTok, nakikita ko. Pero yung iba, siyempre hindi mo makita, no? Tapos kung sino pang sellers ang pinupush ni TikTok. So ang ginagawa ko, gagawa ko ng Google Sheets para I will engage. Tapos yun nga, nagpa-personal message ako ng thank you, may tinatanong ako, ganyan, sumasagot naman. Kasi iniisip ko, engage na yung may mag-like, panoorin mo nang matapos, mag-comment ka, mag-share. But I cannot keep sharing. Maubos ang aking kayo ko i-share. Ganon. So, iniisip ko, para na rin ako nag-share, no? Kasi para malagay ko yung link, kunyari mo, dun sa Google Sheets ko, I have to press share. Counted na ba yun? Pero hindi nila makikita na shinare ko sa friend. Kasi wala naman akong friend. Alam niyo namang lunurin ko ang mga affiliates. So, baka i-unfollow na lang tuloy nila ako. Me too. Engage those who follow back to. Ganon. Ako naman, kailangan ko talaga mag-engage. Una, ayokong isipin ni TikTok algo na nag-F2F. Diba nananakot yung mga big-time TikToker na pag nag-F2F ka, i-flag down ka. O di syempre, sigurista ako. Hindi ako sabay-sabay, hindi ako tuloy-tuloy. Tapos, susulat talaga ako. Tapos mag-thank you ka, mag-welcome ka. O di ang interpretation ngayon ni algorithm is, hindi lang sila nag-follow to follow, nagkakwentuhan pa sila. Diba? So parang feeling ko mas malalim 'yon kung magme-message sila sa isa't isa inside TikTok.
Kasi hindi lang kayo doon sa post nag-engage, nag-post pa kayo privately. So parang ang dating nun is parang mas heavier weight yung pagiging community nyo kasi nag-uusap na kayo sa message. Yun ang ginagawa ko. Anyway, going back, sabi ni Tuktok na isang araw, mag 3 hours ka. 3 hours ako. Ano akong ginagawa? Buti na lang dumang ka. So medyo nagkikwentuhan tayo. Pero, ayaw ka bala ka. If you have to go, go. At DPT 1 to pros a day consistent. Oh my God, I cannot do the 1 to 3. Maybe later. Pag nag-600 na ako. Ngayon, kasi syempre overwhelmed pa ako na, my God, ang tagal-tagal, mag-600. Kailangan mo mag-campaign. Super campaign. Sabi nung sa kanya, hindi, kailangan ka mag-campaign. Kailangan organic. Organic, ang tagal na yung TikTok ko, hindi naman nag-grow kasi hindi naman naman akong skill. Hindi naman ako artistahin. Hindi naman ako gwapo. I'm an old man, gay pa. Ang pangit pa ng boses. I tried singing the other day. I cannot sing. I cannot carry a tune. So, din kita magkuha sa organic at this point, diba? So, I really have to campaign follow to follow. Otherwise, hindi yan aabot ng 600. My God. Diba? Ano na lang. 60 years old na ako bago pa umabot ng 600. Sayang ang pang Starbucks. Sayang ang pambili ng... Pag kumita ako, talagang titira ako ng 3 months sa Boracay. I'm telling you, magkita tayo sa Boracay. Doon ako magla-live selling. Grabe. Isa pa yan. Paano sila nakakuha ng 600 views? Buti naman tayo Alex Gonzaga. Pag wala pang 20 minutes, 6,000 ang nag-view. Diba? Kailangan natin ng scandal para may mag-follow sa atin. In real life, I'm obvious. I'm super obvious. Kasi naka-webcam lang. But look at my hair. Kag-upaw na kuya sa Luyo. And magsakay ako ng jeep. Sasabihin ng isang pasahero, pakiabot po pakiabot lolo yung bayad. I'm antigulang na. 55 going 56. Gosh, how time flies. It's not obvious, senior ka na. If you Boracay, you might even be sold. Ako, no. If I Boracay, alam mo, I'm at that age na ang tingin ng lalaki sa akin, pera. My sister's Boracay is also in-laws. Ano ibig sabihin mo? Ang in-laws ng sister mo, nasa Boracay? Sige, I'll watch your YouTube. Ayaw lang watch. You follow. Hindi ako makaabot ng 1,000. Yung 1,000, di ko maabot. Alam mo, I started the YouTube channel. Yung channel talaga. 2020, later part, sa awa ng Diyos, wala pa akong 600. Nagka-campaign na ako nun. So, ito namang TikTok ko, 600, wala pa. Pero ini-aim ko 1,000 eh. Kasi may mga nakikita ko 600 pero hindi sila nagbebenta. So, iniisip ko baka naka-auto-English yung comments mo. Where? Here? Marami ako nakita dyan. Ang dami niyang follow. Ang dami niya ring following and followers. May nakita ko dyan, 5,000 ang following niya, 5,000 yung following and followers. Sabi ko, ano kayang FYP na to? Tapos yun din ang sinasabi ng iba, sabi ng ibang nagla-live, diba, na huwag kayong mag-follow to follow. Kasi, ang lalabas lang sa FYP nila o mo, kayo-kayo lang. Sabi ko parang hindi naman totoo yan kasi nagkikipag-follow to follow ako. Una, hindi naman lahat na nakipag-follow to follow active. Tapos, ang daming sellers na pumapasok sa TikTok ko, hindi ko naman sila finalo. So, bakit sila nakakapasok? So, yung sabihin, kung makikipag-follow to follow, hindi siya automatic na tayo-tayo lang ang lalabas sa FYP. O di sana, paulit-ulit. Yes, I also choose to follow others, not follow back. Yes, I also choose to follow others, not
follow back. Basta at this point, follow back lang ako ng follow back. Kasi nga, community building, tsaka ko na problemahin kung saan ako kukuha ng followers na hindi TikTok affiliate. Kasi at this point, wala pa akong 600. Mamimili ka ba? Eh di you find a community. Kasi feeling ko, kailangan mo din yung community ng affiliates para later on, may pagtatanungan ka, diba? Anong ginawa mo? Tapos hindi ka na stranger to each other. O di sasagot naman, tutulungan ka niya, diba? So yung 600 na yun, it becomes your community. I just hope na yung 100 na nag-add sa akin will also be active kasi wala nga laman yung mga ano nila. Kaya natutuwa ako, like yung sa'yo, pagpasok mo dun, uy, okay, may laman. I'm talking to a person, hindi bot. Kasi iniisip ko yung mga walang laman, ang lalaki na nung followers, pero hindi walang basket. Para ka pa nag-apply ng affiliate at umabot ng 2,000 at wala ka namang basket, wala ka ring post. So, paano ka kinikita? Alam mo, ang theory ko dyan, binibenta nila yung account. So, imagine mo pupunta ka dun sa mga F2F pages, tapos i-click mo isa-isa, i-hover mo lang to, dun sa name, lalabas yung followers. So, iba makikita ko, 4,000 followers. Tignan ko nga ang loob. Walang laman. Pero active siya. Siyempre sa kakahanap ko ng mga new affiliates, makikita mo pare-pareho lang yung nagsasabing follow to follow po, ganyan-ganyan. Tapos ang lalaki na ng followers, binibenta nila yan. Feeling ko, mas marami kang followers, mas mahal mo mabebenta yung account. Oh my God, ikaw yung mukhang artista. Ikaw yung sinabi ko, artista naman ang vibe mo. You're a muralist. Wow. Siguro itong mural makita ko. Ayan. The mural is meant to be my... wow. Bakit yung mural ng freelance? Di ba mas mayaman ng mga muralist? Ipa-follow kita sa Instagram. Kasi I have an Instagram account. Yung view sa bintana, ang karamihang pina-follow ko artists. Kasi feeling ko cultured ako. Let's open the Instagram. Oo, pero mag-post ka sa IG ng malaking gig yung muralist na, baka isnabin mo na yung TikTok affiliate na yan pag pag nag-Instagram ka. Meron pa nga akong na-meet na taga-Canadian Filipina. Muralist din siya. Siyempre, bumisita lang siya. May project na siya sa Siargao. Diba? Yeah, view sa mali pa spelling. View sa... Wala akong muka dyan. Makikita mo lang yung mga bintana na nakikita. Kunyari pa, artist effect. The bintana from my point of view. Pero my God, you're a muralist. Kaya ang ganda-ganda ng Aldegar mo. I cannot believe you're not posting in your Instagram. Alam mo yung Instagram, ginagawa nilang portfolio. So, kilala mo si Charlie Ko sa Bacolod? Meron siyang parang gallery doon. Ano yan siya? Mamahaling artist. So, yun. I forgot what to tell you. Hindi. Yung kapitbahay ko. Si Gab. Ayan, tsaka na-meet ko to. Nasaan na siya? Si Aini Noida. Anak yan ni Justin Noida. Patay na si Justin Noida. Si Aini Noida, heredera, siyang nagmamanage ng art estate ni Justin Noida. Ang mga paintings niya, umaabot ng 2 million to 8 million. Yun, na-meet ko yan siya sa isang gallery opening. Si Gabriel, titignan ko, ito kapitbahay ko to. Bata pa to, siguro ka-age mo lang to. This is my kapitbahay. I think, yan si Gabriel has a gig talaga, parang graphic designer. Lagi yan siya nagpupunta sa Japan. Pag makikita mo yung stories niya, lagi siya nagpupunta sa Japan. Work-related daw yan. Lagi siyang nag-running. So, content creator din yan siya. So, parang ini-endorse niya yung mga Adidas.
Sabi ko sa kanya, Gabi, tatanong ako, paano ba ma-monetize yung ginagawa mo? Baka ayaw naman mag-share ng bata. Ano ng IG mo? Because I want to see your artwork. Natutuwa ako pag ang stories ko, puro arts. Kasi di ba mamahali, pupunta ako sa galleries, dito sa Manila, sa Makati. Punta pa kami ng Pampanga para tumingin ng arts kasi nagtuturo rin siya ng art appreciate. Baka you have you have private collections ba? Kasi yung ibang arts ayaw nagpo-post kasi ang feeling nila dinidegrade yung art daw nila pag nakikita sa social media. Mga Bauhaus, something nasa media, ang MCAD, Museum of Contemporary Arts and Design, nasa Instagram. Instagram is the new portfolio. Nakakakuha kang mural job na hindi ka nagpo-post masyado. Mag-Instagram ka pa. Grabe. Tapos, diba, ang sexy mo pa, ang gwapa mo pa. Meron ka ng unfair advantage. Diba? Talented ka na, gwapa ka pa. Ganyan sa Pilipinas, diba? Tingnan mo, lahat ng singers natin. Shasha Padilla, Eva Eugenio, sila Celeste Legazpi. Sino pa ba? Nagpunta ako sa Malaysia. Merong muralist din sa, yung train station nila. I don't know if you've been to, yung mga, di ba sa ibang countries, ang mga train station, bus station, ang gaganda, di ba? May muralist doon. Sabi ko, wow, syempre hindi ko na makikita yung mural niya kasi napadaan lang tayo doon. Sabi ni Ara Solis, mag-sandwich. Content, benta, content. You have a talent that others cannot replicate. That is painting. Cello painting, grabe. Diba, one painting ngayon. Yun ang nirereklamo ng matatandang painters ngayon. Sabi nila, hindi naman sa nagrereklamo, pero nagrereklamo sila. Ang mahal-mahal na ng paintings ngayon. Dahil pinapamahal ng mga auction houses. Diba si Amorsolo, parang lately, ang in-auction off niya was 54 million. O di syempre yung mga lesser known artists na hindi kasing Amorsolo, as din yun. Hindi pwedeng maiiwan yun kasi tumataas ang art market. So kasama ka din. Kailan ka ba huling pumunta sa Makati? Yung buong Ayara Triangle, kinlose off nila yun kasi ginawa nilang 1 week of art in the park. Naglagay sila ng sangkaterbang tent. Nagningil sila ng 300 o 500 entrance fee. I was giving a thought. Naku! Thought. Sinasayang mo ang ganda mo. Sinasayang mo ang ang talent mo. You hanapin mo si Charlie ko. Pakita mo yung kagandahan mo, baka nga kamag-anak mo pa tong si Charlie ko dyan sa Bacolod eh. Yan. That is Art of Charlie ko. Ayan. Sayang ang talent, sayang ang ganda. Do you speak Spanish? Sabi nga nila, que lastima la cara, que lastima la habilidad. If I can only dance, mayat-mayat magti-TikTok dance ako para I can have a gig para the Guerreros. Diba? Yung mga kakapatid na Guerrero, magkano ang kanilang appearance fee para sumayaw lang ng 3 sayaw sa mall. Kasi galing nila. Yung iba, kumakanta. If I could only sing, sising ako. If I can only draw, if I can only paint ako, grabe. Magkano ang isang painting? Diba? Siyempre mag-TikTok ka pa din. Hindi natin alam. Baka maging Tito Drew, si Ara Solis, diba? Makaka 1 million. Ikaw din ito. Imagine mo kasama ka sa grupo na yan. I'm straight. Galibog akong ulo ang sabaday. Pero ikaw yan, imuha ng kamot, diba? You are there. Kagwapa ni mo, kagwapa sa imong kamot, sa imong,
Ang ipakita mo lang, nagpipaint ka ng ganyan. Siguro yung makakagawa ka ba, ita-time-lapse mo. Diba? If I had that talent, my gulay. Amoy sunog. Ba't amoy sunog? Pinatay ko yung coffee maker. Pinatay ko yung aerator. Ano pa kaya yan? Baka yung kapitbahay ko nasusunog yung niluto niya. Kakatakot. Yarn. I'm just starting to skip. I sell paint. O pwede mo din gawin yan, merch. Paano bang presyuhan? Diba? Kasi, yung art na nakakwadro, imagine mo, para rin ang ang art is, nag-aantay ka lang din ng art mo na magva-viral. Paano ka magva-viral? Merong social na bibili, na very high profile, at sasabihin, kunyari si Small Louden na lang, Small Louden, saan mo na kuha yung painting na yan? Okay, binili ko kay Snob. Small buys Snob. So, lahat ng friends niya, si Karen, mamimili na. Tapos sasabihin ng friend niya, Small, binibenta mo ba to? Tapos bibili niya sa'yo ng 30,000. Tapos sabihin niya, sige, I'll sell it to you. I'll sell it to you for 150,000 na lang. Biglang si Snob, 150,000 na. Di kakalat na yun. Maya-maya Alam mo, may mga tao, the psychology of pricing. Pag mura ang presyo, hindi nila pinapansin. Pag mahal ang presyo, tsaka nila bibilhin. Kung kailan mahal, tsaka nagkakandarapang bumili. Nung 10,000 lang, walang pumansin. Nung ginawa ng 50,000 at bumili na si Karen Davila, lahat gusto na. Mindanao. Saan ka sa Mindanao? Are you in CDO? Are you in Davao? Nakapunta na ako sa CDO. I've been to Digos. Siyempre, nasa Digos na ako. Siyempre, nakapunta na ako ng General Santos. Pero yung General Santos, siyempre, dinaanan lang namin yun kasi pumunta kami sa Digos. Tapos, sabi ng mga kamag-anak ko sa Davao City, nandiyan ka na sa Digos, hindi ka pa dumaan. Sabi ko, hindi naman ako pwedeng mamasyal sa Davao City kasi ang bumili ng ticket ko, papuntang Gensan, yung hindi pwedeng pagdating ko sa Digos, may sarili akong lakad. Anyway, Zen, gigutom na ko, out na ko ha. I will exit na the live. Thank you for All right. Babush!